ang DZXL 558 Tatak RMN. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, naglaan po ang pamahalaan ng mahigit 1 bilyong piso para sa isang programang pupuksa sa malnutrisyon sa hanay ng mga batang mag-aaral. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog. Magandang hapon mga kaibigan, mga tagapakinig, lalo na sa mga magulang na may nag-aaral na chikiting. Para sa inyo at sa inyong mga mahal na anak, ang pagsa ngayong hapon mga kasama na tiyak magpapangiti sa inyo. Of course naman, saan pa nagmumula ang inisyatibong mag-iiwas po sa ating mga anak laban sa gutom at malnutrisyon, kundi sa National Nutrition Council na pinamumunuan ng ating mapagmahal na ninang sa nutrisyon, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Ma'am Bernie, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Rod, at syempre magandang hapon din sa ating mga mahal na listeners. Oo. Magandang hapon po at alam mo nga, Rod, actually ayon sa datos ng Department of Education, mahigit 250 milyon na bata na nasa kindergarten hanggang grade 6 Opo. enrolled sa mga pampublikong paaralan ang malnourished. Mm-hmm. Kasi taon-taon nag-assess ang mga teachers sa estado ng kalusugan year. ng kanilang pupils. Oo. Noon ngang nakaraang school year 2012 hanggang 2013, nakita nila na 7.56% o mahigit 40,000 ang natugunan naman ng school-based feeding program. Mm-hmm. Pero ma'am, do you think malaking improvement ang maitutulong po ng 1 bilyong piso? Actually, ang eksaktong halaga na binigay ng ating pamahalaan ngayon para sa school feeding program ay 1 bilyon at 80 milyong piso. Mm-hmm. So, for sure, makakatulong ng malaki yan. Pero, hayaan natin ang mas mabuting sumagot dyan sa tanong mo yan. At siguro marami ka pang ibang tanong ay ang ating guest resource person. Oo, nakasama natin sa ating studio ngayon. Walang iba kundi ang director ng Health and Nutrition Center ng Department of Education na isa ring member ng Interagency Technical Committee ng National Nutrition Council. Wala akong ibang tinutukoy kundi si Dr. Ella Cecilia G. Naliponggit. Good afternoon po, Dr. Ella, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrition. Good afternoon, Ma'am Bernie and Rod, and sa lahat ng ating tagapakinig ng ating Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon din po, Dr. Ella. Alright, diretso na po tayo sa ating talakayan ngayong hapon na sigurado inaabangan na po ng mga ina na mga mag-aaral. Lalo na, oo. Pero dapat pareho makinig. Tama, ma'am. Mother at saka father. Especially sa mga tatay. Lalo na, Father's Day Father's bukas. Day bukas. Happy Father's Day. Happy Father's Day kay Sir Danny. Mainam Sir na Kiko, mainam na maintindihan din ng ating mga fathers itong usaping malnutrition sa schools. Tama po, ma'am. Alright. Doc Ella, ano po ba yung pinakahuling bilang po ng malnourished nating school children? Ganito po, Rod, as to our latest na nutritional status data as of February of 2013, no?
we have noted 1.9 million children ng ating bansa ay malnourished. Yun ang school children, school-age children. So, 1.9 million. 1.9. Now, of this 1.9 million, 533,000 ay kino-consider nating severely wasted o nangangailangan talaga, no? So, ibig sabihin, about 1.4 million are wasted. So, both wasted and severely wasted, ito yung mga children at risk, no? Kailangan talaga nating bigyan ng suporta sa nutrisyon. Doc Ella, paano nyo po ba natukoy yung malnutrition, yung sinabi nyong wasted at saka severely wasted, at saka paki-explain din po para sa kapakanan ng ating mga listener, ano po ba yung ibig sabihin ng wasted at saka severely wasted? Sa Department of Education po kasi, ginagamit po naming measurement ng nutritional status ng bata, yung body mass index. Okay. Ito yung kinukuha po natin, yung tamang timbang ng bata base sa kanyang height. At kinukonsider din natin yung kanyang edad. So, based po sa body mass index na measurement ng World Health Organization, Child Growth Standard, tinatawag natin, o basihan ng World Health Organization, meron po itong 5 klaseng definition ng nutritional status, no? Nandito po yung normal status, yung normal yung kondisyon ng bata. Meron sa kanyang edad. Sa kanyang edad at sa kanyang height. Meron din po yung tinatawag nating overweight. No? Medyo mas mabigat sobra siya. Sobra. Meron din sobra talagang malaki ang timbang, obese ng tawag natin doon. No? On the other hand, meron din yung kulang ng timbang. Konti lang po yung kulang, tinatawag natin siyang wasted. Okay? Medyo siya payat para sa kanyang height at sa kanyang edad. Pero yung mga bata talagang malaki ang gap, no? Ang kakulangan. We now consider them as severely wasted. Okay. So yun po yung sinabi niyo, ulitin ko lang, sa lahat ng mag-aaral sa pampubliko. Opo. Ay 1.4 million yung wasted or medyo kulang ang kanilang timbang sa kanilang 1.9 po. 1.4 yung wasted. Yung wasted. Oo, at kalahating million mahigit yung severely wasted. Tama so po, in ma'am. total 1.9 million. Out of the ilan po ba yung mag-aaral, Doc Ella? For now, we have 20.9 million na total na mag-aaral sa buong Pilipinas. Oo, okay. So 10% ba 'yon ng kung lahat-lahat 1.9 million over 20 million naglalaro sa ganon. Ano po? Okay, ma'am, ano pa po ang ibang palatandaan na malnutrition yung isang malnourished yung isang bata or meron ng malnutrition or malnourished yung bata? Well, marami pong maliban dun sa timbang at saka sa height po. Well, marami pong palatandaan ng malnutrition sa bata, no? Physically, makikita po lalo na kung nasa paaralan po sila. These are the children na parang kulang ng energy, no? Kulang ng likse, no? Secondly, medyo malambot sila rod. Medyo sila malambot. Maputla. Tapos medyo sila payat, hindi sila kulang ng mass, yung bagang muscle tone, no? Kulang yung laman. Yung laman. Okay. One thing na napapansin din namin, mahirap sila mag-concentrate lalo na kung nasa school. Mahihirapan silang mag-concentrate ng matagal, lalo na kung nagtuturo na si teacher. So anong ibig sabihin po, ma'am? Madali lang, madali silang ma-distract, gano'n. Madaling ma-distract. Yun po. And at the end of the day, madali din po silang napapagod. Yun po. Napapagod, okay. Tapos po, ano po ang sa kabuuan, ano ang resulta pagka hindi lang sila mababa sa timbang at saka sa kanilang edad, kundi pati itong mga manifestation o palatandaan na ito? Ganito po, Ma'am Bernie, no? The Department of Education po, kinikilala po talaga namin yung importansya ng nutrisyon doon sa development ng brain ng bata. No? Kasi po, number one, kung ang bata po ay chronically, kung lagi pong gutom o kulang talaga ng nutrisyon, alam po natin na yung development ng kanyang brain hindi optimized, no? Hindi na gagawa kung ano po yung dapat. No? So, in other words,
kulang po yung development ng kanyang brain, it also follows na kung nasa school na rin po sila, hindi po ganun kagaling ang bata kung mag-aaral na. So, kanyang achievement, yung kanyang scores, hindi rin natin mai-expect na maganda rin. No? Yun po ang pinakamalaking rason kung bakit kami po very interested in providing initiatives, yung ating mga programa, para matugunan po ang nutrisyon ng bata. No? So, for example, Dr. Ella, may mga repeater pagka tiningnan nyo ko yung mga nagre-repeat or balik eskwela sa original niyang grade. Normally nakikita nyo ito rin yung mga batang malnourished. May malaking factor po na ganito po ang nangyayari sa mga batang malnourished. Tapos dun sa mga games or sa mga activities sa school, paano ang kanilang performance, kung paano mo i-compare or i-differentiate yung malnourished na bata with the rest? Yun po, usually din sa mga sports activities, nakikita din natin yung mga batang kulang ng nutrition, not as active as we would have want them to be, no? Sana nakikita natin yung mga bata pag wala sa loob ng paaralan, nasa playground, naglalaro, no? But nakikita mo kulang pa talaga ng energy, kulang ng liksi, yun mga batang tapos lalo ang na mga kung chronically malnourished. Tapos ang mga ma'am, ang mga grades nila mas mababa, ganon, kaysa sa the rest ng classmates nila. Generally po, ganyan po ang nakikita natin. Although hindi naman po natin nasasabing yun na. But generally the trend is pag ang bata po kasi malnourished, madali din po silang kapitan ng sakit. So, most of the time din, nagkakasakit, nagkaka-absent, so lalo pa pong bumababa yung kanilang performance sa school. So, those are one of the things na nakikita din natin. Mas malimit po silang nag-a-absent dahil po may mga kondisyon po silang nagkakasakit or talagang hinang-hina, ayaw nang pumunta ng school, parang ganon. So, those are the things that we are also taking into consideration. Okay. So kung ganyan po ang situation, Doc Ella, ano naman po ang ginagawa ng DepEd at pangkalahatang pamahalaan natin para ma-address naman itong napakalaking problema pala na ito? As sinabi ko na nga po na nire-recognize po ng Department of Education yung importance ng nutrition, no? So first and foremost, marami po kaming initiatives na ginagawa. Number 1, we do conduct health and nutrition education, no? So tinuturuan po namin yung bata kung ano yung tamang pagkain dapat kainin, no? Hopefully din kung ano man yung natutunan ng bata sa paaralan, nadadala na rin sa bahay para tuturuan si nanay kung anong lulutuin. Ikaw, Rod, ano yung naalala mo na ano? Yung alam natin dalawa yun eh. Ano na nga yun? Go glow. O yun. No, yung go glow and grow. Secondly, nag-e-encourage din po kami ng vegetable gardening sa paaralan in the hope na makukuha ng bata yung... Yan, dati nung elementary ako. Actually, pinagmamalaki po namin sa DepEd yun na bawat paaralan yata may vegetable garden. In the hope na ang bata ay marunong gumawa ng garden at madadala din niya sa bahay na sana kahit in every home may garden po doong kahit sa mga paso, Doc Ella, no, pwede naman, hindi naman kailangang meron silang lupang malaki. Opo, lalo na dito sa NCR areas na medyo yung ating school wala na pong grounds, no? So we encourage them to do container gardening, no? Kahit yung vertical garden tinatawag natin na sa kanilang walls, pwede nilang malagyan niya ng containers na pwedeng pagtaniman po ng gulay. Hanging garden. Ano pa po, Doc? Yung tungkol sa, alam ko may deworming. Yun ba ay pang nutrition din yun? Yes. Meron po kaming tinatawag na essential healthcare package, no? Dito po sa paaralan, ini-encourage po talaga namin. Mandatory kasi siya sana. Kasi dapat sa school, nagkakandak ng twice a year deworming. Ibig sabihin, lahat po ng bata sana in the school ay bibigyan ng pampurga, no? Binibigay natin ito at the beginning of the school year, usually June, July, August. Kasi it takes 3 months minsan bago lahat ng schools maka-implement. And then before the end of the school year din. So dapat in a year, 2 beses na pupurga yung bata, no? Also, in-encourage din po natin yung mga bata to
develop the habit of hand washing. Oo. So, sa paaralan, pinaprovide namin ng avenue kung saan nakakapaghugas ng bata ng kamay on critical times para hindi tapos, toothbrushing din, no? Daily Dental toothbrushing care, in school. So, these are the basic nakakatulong sa batang hindi masyadong magkakasakit at magkaka-absent, no? In a long run, nakakatulong din po 'yan sa nutrisyon. Okay. Di po ba, Ma'am Bernie? Oo, totoo. Alright. Tapos, meron pa rin kaming policy sa schools na lalo na yung may mga school canteens. Yun. Nire-regulate Yun ang din importante namin doon. kung ano yung pagkain dapat niluluto at binibenta sa school canteen. So, sana ang pinoprefer Sana natin. walang soft drinks, Doc. By policy po kasi, Meron, ma'am, no? Meron na. bawal talaga po ang carbonated drinks sa schools. May policy na po kami ngayon. Ang problema na nga natin, implementation. Yun. Oo. Monitor. Pero by policy, bawal na po yan, no? So, meron kami kasing regulated, yung talagang pwede siya, pero hindi siya everyday dapat nandun. Paano schedule? May scheduling. Yun yung mga chichirya na may sangkap Pinoy seal. Hindi namin sana nire-recommend na hindi siya araw-araw, but it can be there like once a week or once a month, no? And then, meron kaming recommended food. Sana yung mga natural na home, preferably yung lutong bahay or luto in the school canteens. Yun yung healthy meals, no po? And then, of course, we have the school-based feeding programs. Yun ang pag-usapan natin after Yan sa pagbalik. Oo. Very interesting mga kasama Yes. ating pinag-uusapan ngayong hapon. Nutrition, tama ho ma'am, ng batang mag-aaral. Pero bago tayo magpatuloy, mula ngayon, magbabahagi na tayo ma'am ng kaalaman sa ating mga tagapakinig sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng Nutrition Word for the Week. At ngayong may araw, bago kang pag-gimmick sa ating programa. Karagdagang kaalaman ito para sa Correct. ating mga kanutrisyon. Ngayon, mga kasama, ang ating nutrition word na aalamin natin ay ang stunting. Ano po bang ibig sabihin ng stunting, Ma'am Bernie? Oo, ang stunting, napaka-importanteng word yan, Rod, kasi Opo. marami sa ating mga kabataan ay stunted. Ayun. At ang stunting ay isang kondisyon kung saan ang taas o yung height or haba ng isang individual ay mababa para sa kanyang edad. Kung sa Pilipino, ang stunting ay tinatawag na pagkabansot. At ang stunting ay indikasyon ng pangmatagalang kakulangan ng nutrisyon sa katawan at yung madalas niyang pagkakasakit. Ayun Yan. pala ang ibig sabihin ng stunting. Salamat, Ma'am Bernie, sa pagpapaliwanag sa amin ng ating nutrition word for the week. At paalala mga kaibigan, kung hindi ninyo napakinggan ang magagandang episode namin, pwede nyo pakinggan muli at mapanood ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan. Punta lang po sa aming Radyo Mo sa Nutrition channel sa youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. One word lang po. At pwede nyo rin kami maging friends sa Facebook. Punta lang po kayo sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrition o kaya i-follow nyo kami sa Twitter, twitter.com/Radyo Nutrition. Ayun. At kung may mga tanong po kayo ngayong hapon tungkol sa ating topic, yung mga nakarang pwede din humabol, no, ma'am, sa kanilang tanong. Text lang po kayo mga suki sa 0921-431-1044. That's for smart users. At para naman sa Globe, 0927-650-6795. At ang ating Sun para sa Sun subscribers, 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. Samantala, dumako muna tayo sa ating text question of the day. Uy, meron na may nagte-text na. Meron na bang sumasagot? Meron na, ma'am. Ewan ko sa kanila. Hindi pa natin naibigay yung tanong. No? May sagot ka agad. Kapag nakabilang kayo sa unang 6 na makapagpapadala mga kasama ng tamang sagot, abay, hindi na po 50. 100 pesos na pong halaga ng cellphone load ang inyong mapapanalunan, Ma'am Bernie. Yun ang regalo natin sa kanila. Oo, mula last week. Ang ating text question Eto of na. the day po ay magbigay ng 2 epekto ng malnutrition sa pag-aaral ng bata. Naku, napakasimple. I-text lang pong inyong sagot sa ganitong format. Full name, space, address, space, at syempre ang sagot. I-send po sa
0908-579-6898. 0908-579-6898. Magbabalik po ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Maaari ka bang kumain ng sari-saring masustansyang pagkain araw-araw? Kailangan mo kasi na mahigit sa 40 iba't ibang sustansya araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Protina ba ika mo? Opo, isda, karne, manok, itlog at sari-saring butong gulay ang kainin mo araw-araw para sapat ang iyong protina. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ano ang kailangan mong gawin para tumibay ang buto at ngipin? Uminom ka ng gatas at kumain ng mga produkto nito, pati maliliit na isda at shellfish. At syempre, gatas ng ina para kay baby. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome back mga kaibigan, at ang ating tinatalakay ngayong hapon ay ang paksang nutrisyon ng batang mag-aaral. At ang ating guest resource person dito sa studio ay si Dr. Ella Cecilia G. Nalipongit, Director 3 ng Health and Nutrition Center ng Department of Education. At bago tayo nagtapos, pinag-uusapan natin yung mga programa ng departamento para i-address ang problema ng malnutrition, at na-intro na ni Dr. Ella yung school-based feeding. Yun, opo. Puntahan natin yan kasi medyo malaki sa intro mo nga. Sabi mo, 1 billion ang ating budget. So, Dr. Ella, paki-explain naman po, ano po itong bagong programa kontra malnutrition na tutustusan ng ating pamahalaan ng mahigit 1 bilyong piso? Ito po ay good news, no, Ma'am Bernie, no? For this school year kasi, we will be feeding about 533,000 school children na undernourished school children. No? So yung severely wasted, bale? Severely wasted po natin na recognized. Yung sinabi nyo kanina, 533,000, ang dami nun, Dok. So, ibig sabihin, if i-feed natin yung 533,000 or at most 500,000, ang total allocation for nito ay 1.8 billion. Yun. So, paano po i-implement, Doc, itong ano mga mga guidelines? So, meron po tayong policy ang ginagamit ngayon that will be implemented in all schools, no. Ito po kasi tinatawag nating school-based feeding program, no. Ito po ay kaiba nung ginagawa nating feeding program dati, na dito po kami sa central office bumibili, no. Tapos pinapadala namin dun sa mga schools. Ngayon po hindi na. Ang nangyayari po ngayon, ang polisiya po nito, ang pera po ay binababa natin dun sa level ng school, no. Ang school po ang nagde-develop ng 20 days na cycle menu. So, ibig sabihin, yung feeding coordinator ng paaralan na yon ang pipili ng menu na ibibigay na pang nalulutuin para ibibigay sa feeding program. Ang procurement din, ang pagbibili po ng mga ingredients ay ginagawa din at the level of the school. Ibig sabihin po, procurement policies ay fina-follow natin doon. So, ang pagbibili po ng mga ingredients ay ginagawa doon sa level of the school, doon sa munisipyo natin. Kaya po, naiisip din natin, natutulungan din po dito ang mga local industries. No? Doon na isosource yung mga pagkain. Yung mga nagtitinda po ng mga gulay o nagtitinda ng pork, ng meat, ng mga important ingredients po ng ating feeding program, nabibili po doon sa level talaga pati sa bawang community. Pati bawang po at ahos ay doon po binibili. Doon mismo din sa lugar. Maganda pala. So,
bali lulutuin yon, Doc. Lulutuin So, po talaga siya. yeah, These are hot meals that will be oo. provided during lunchtime Oo. to these identified recipients po. So not ating only hindi yung mga beneficiaries. pupils, yung mga mag-aaral lang makikinabang rito, pati yung Oo, komunidad. pati komunidad, oo. Dahil doon bibili mismo So, yung paano ingredient. pipiliin, Doc, yung halimbawa sa isang eskwelahan, paano siya pipiliin? Yung resulta nung Kung sino po nutrition yung assessment? beneficiaries. Oo, oo. Opo. Ngayon po, mga paaralan po natin, busy po. Gumagawa na po sila ngayon ng ating Menu. nutrition. Yun. Oo. Nag-a-assess na sila ngayon. Kasi ang pinaka-importante po, dapat ma-identify natin sino bibigyan ng feeding program. Oo. No? Sino yung magiging beneficiaries. Beneficiaries. So, nutritional status assessment talaga is very important. So, ang mga teachers natin ngayon, nagka-height and weight assessment na po, Ma'am Bernie, no? Ang kanilang deadline ay dapat by July 11 or earlier than that, makakasubmit na po sila ng mga feeding program beneficiaries nila. And this should be Listahan, oo. children who are severely wasted, no? Priority talaga natin. Kung meron pang available funds na mangyayari na o kung may mga partners tayong gusto ring mag-feeding program, saka sila tutulong dun sa mga wasted naman, no? So ibig Okay. sabihin, ang ating target po talaga for now, ang nakaalot po ng pera is for 1.8 billion for severely wasted yon, no? But we are also encouraging other stakeholders Correct. na interesado pong magbigay ng feeding program sa mga paaralan. Marami po kasing mga NGOs and lalo na ating mga local government units Oo, din who are oo. into feeding programs. Tama. So pinupul po natin yung resources. So in the end, hopefully by the end of the year, mas marami pong batang mabibigyan natin ng feeding compared to ang nakaalot po nating 533,000. So bali, Doc, araw-araw sila. Beginning when hanggang kailan? Ang feeding program po natin is supposed to be done for 120 feeding days. Oo. Ano po? So, ang nire-recommend po natin, they should start feeding, preferably, gusto po ni Secretary, by July 15, magsisimula na po sila na feeding program. If for other reasons, hindi po sila makakasimula, dapat they should start the feeding program before September. So, July, August is always the best or the optimum time to start the feeding At saka, program. Doc, ito rin yung scarcity ito rin yung ito yung sinasabi nila na hora de peligro kasi bago ito mag-harvest. Oo, ito yung time na wala na mga pera yung mga farmers, ganon. Kaya kailangan talaga meron ka ng pang-agwanta dun sa period na yon. Okay. Oo. So, bale sa isang bata, Doc, magkano ang allocation? Ang Kung may nag-costing 500, po ka talaga oo. kami dyan, Ma'am Bernie, no, and Rod. Ang computation po talaga natin, para sa pagkain, 15 pesos per child per day, no? Kaya lang dinagdagan natin siya ng 1 peso. These are for the operating expenses of the school, no? So, kasi kailangan po ng school bumili ng gasol, ng pangluto, no? So, meron tayong 1 peso per child per day. So, total po talaga 16 pesos yung ating computation per child sa bawat araw. Na this is for 120 days, no? So, ihihiwalay yung mga bata na pagka nag-start na, kasi di ba maraming bata, hindi naman lahat Opo. severely wasted. Opo. Ilalagay sila sa isang room? Kasi baka mainggit Doc Ella yung iba, no? Oo, may policy na po kami naman nito na dapat i-practice it na hindi naman parang ang feeling ng mga batang finifeed ay finifeed to kasi may problema sa diba? nutrition. So, Oo. ang nire-recommend po namin sa school, meron silang feeding area na separate naman from the regular na kinakainan ng mga Bata. other children, no? So, usually may feeding area, doon nagpapakain. Tsaka, they do it in a manner na hindi naman masyadong parang nadidiscriminate yung binibigyan natin ng pagkain. Pero by experience naman po, ma'am, yun talaga mga bata naman ay talagang masayang-masaya pag binibigyan na po natin ng At sila rin na feeding magdadala ng sarili nilang kainan, ng mga cooking or eating utensils, o ipro-provide din ng program yun? Kung pwede na pong ma-facilitate doon sa 1 peso per child per day, most schools kasi they would prefer na sila nang bumili. Oo. Kasi nga, pag pinapadala nila yung bata, minsan may iba talagang batang hindi nakakapagdala ng magandang Oo, tama. minsan nahihiya. Correct. So the school would rather buy one time Para isa lang pagbili, itsura, isa oo. lang ang itsura ng kanilang Oo, mga tama. kubiertos po.
Rod, at first Yes, blush, ma'am. malaking-malaki yung 1 billion. Pero sa totoo lang, maliit lang yan. Ano? Kung tutuusin. Kung tutuusin, Oo. 500,000 tas 120 days ang feeding. So, ano po yung mga paraan para ma-extend naman o kaya Mapalawig ko. mapalawak May o kaya, stress yung one hindi lang yon para make sure na hindi ito one-shot program. Oo. continue siya at makikinabang Oo. lahat. Oo. Ganito po, alam po natin na feeding program naman is just a supplement, no? Hindi po siya, it will not solve the problem of undernutrition. Ang importante lang po, nakakatulong po tayong mapa-improve ng bata. Pero ang importante po talaga is the nutrition education ng community, no po? Kasi, ang importante, Pati ng mga parents, Doc, sorry. lalo na on the Kasi parents po. baka ang gawin ng parent, umasa na siya dun sa 100% ng pagkain ng bata sa isang araw dun sa kakainin sa school. Oo. I-withdraw niya yung pagkain sa bahay. Naku, ayaw po nating mangyari yun. No? Oo, One oo. thing po, yung binibigay po natin sa paaralan ay supplement lang po. Kailangan po talaga, isang meal lang po kasi yun. Ang kailangan po ng bata ay 3 meal sa isang araw. Correct. So dapat ang parents aware na kailangan po ang breakfast, lalo na ang breakfast pag ang batang nag-aaral, importante po yan. Ang naibibigay lang po namin sa paaralan, lunchtime feeding. So nakakatulong man yan, pero hindi po yan enough na magsusulbad ng problema ng nutrisyon ng bata. So kailangan po talaga, lalo na ang mga nanay, dapat alam kung ano ang dapat malnutrition, proper nutrition sa pagluluto ng pagkain at pagpapadala ng mga baon sa bata. Correct. Okay? Nutrition ed talaga, Nutrition napaka-importante. education. Oh, thank you very much. Okay, alam niyo po mga kaibigan, bahagi ng ating United Nations Millennium Development Goals or tinatawag nating MDGs, ang higit na pagpapabuti ng kalusugan at kalagayang pang-edukasyon ng mga bata, kasama rin ang maibsan ng labis na kahirapan at gutom. Inaasahang pagsapit ng 2015 ay natupad na ng mga bansang kasapi ng United Nations ang Millennium Development Goals. Ang Pilipinas, kasama ng mahigit 200 bansa, ay meron na lamang hanggang katapusan ng 2015 para matupad ang mga goals na ito. Malaking tulong ang mga programa ng pamahalaan laban sa malnutrition ng mga kabataan, pero magtatagumpay lamang layunin kung katuwang ang mga magulang at komunidad, as said by Dr. Ella. Dapat tiyakin ng mga magulang na masustansya ang inihahaing pagkain sa tahanan. Okay, maraming salamat po sa ating guest resource person na si Dr. Ella Cecilia G. Naliponggit, Director 3, Health and Nutrition Center ng Department of Education, sa pagsama ninyo sa ating programa ngayong hapon. Dr. Ella, ang inyo pong paalala sa ating listeners. Paalala lang po. Oo. Nutrition kasi kailangan po nating lahat, no? Hindi po ibig sabihin na sa paaralan nagbibigay po kami ng school-based feeding program ay solusyon na po 'yon sa pag-i-improve ng nutrisyon ng anak niyo po. Importante po ang pamilya at ang komunidad, lalo na sa pag-solve ng ating problema sa nutrisyon. Ano po ba, Ma'am Bernie? So dapat po, lalo na ang mga nanay, kasi po kayo ay yung key kung ng pagbibigay ng proper food para sa ating mga kabataan, dapat alam niyo po kung ano yung mga pagkain dapat niluluto. Alright, thank you very much, Dr. Ella. Ako, marami tayong natutunan doon. Samantala, mga kasama, eto na ang 6 na winners ng TIG 100 pesos na cellphone load na unang nagbigay po ng kanilang tamang sagot sa tanong, magbigay ng 2 epekto ng malnutrition sa pag-aaral ng bata. At ang mga sagot, low achievement score, mababa ang performance sa school, pumapayad, madaling kapitan ng sakit kaya Pumapayad, ano yun? pumapayad, ayun, pumapayad, madaling kapitan ng sakit kaya laging absent, Oo. lags of energy at hindi aktibo. Yan ang mga answers. Yan ang At mga sila, mga answers. winners. At eto sila, ma'am. Iba talaga pag Espanyol, no? Mark Bautista from Lagawe, Ifugao. Congratulations. Wow. Rowena Atcha from Barangay Malaya, San Mateo, Rizal. Imelda Borja from Antipolo City. Pitikay Javier, Oriental Mindoro. Reynaldo Nacar, Barangay Santa Monica, Hagonoy, Bulacan. At Eduardo Aquino from San Fabian, Pangasinan.
Congratulations mga kasama. Congratulations. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Oy, bukod sa kanila, Rod, gusto Yes, nating ma'am. ipaalam na last week ay hindi lamang 6 ang nanalong texters, kundi may additional tayong 3 winners dahil sa napakagandang sagot nila sa ating text question. Na-remember mo, anong katangian ng Radyo Mo sa Nutrisyon na nagbibigay sa ating lahat ng magandang serbisyo publiko, di ba? Binigyan pa natin sila ng special awards, di ba? Tama po, Ma'am Bernie. Oo. At eto po, Mama, ang nakatanggap ng special awards last week. Si Ikaw? Prometheus Agustin from Borongon, Eastern Samar. Borongan. Borongan. Ayun. Eastern Samar. Ang mga Oo. lugar na hindi ko pa napuntahan. Mm-mm. Sagot niya, Ma'am Bernie, dahil sa inyo napalaki ko ng maayos at malusog ang aking anak. Kayo po ang pinakamamahal kong programa sa radyo. May napakalalim na taga. Kwaderno pa po ako. Notebook yan. Notebook. Oo. Hindi iPad. Notebook. Notebook. Ngayon iba na high-tech May siya. kwaderno pa daw siya. Habang nakikinig daw, dahil bawat payo nyo ay gintong butil ng aral, lalo na sa gaya kong isang kahig, isang tuka. Wow, ganda. Congratulations, Oo. Prometheus, at maraming salamat. Si Walt Disney naman, Gonzaga from Santa Rita, Bulacan. Sagot niya, Ma'am Bernie, ang inyong misyong mapaiwas kami sa mga sakit ay napakadakila na di kayang pantayan ng anuman. Sadyang napakasaya ko po nang matuklasan ko ang show nyo. Dahil kayo po ay angel in disguise, kaya po masaya kami at 5 years na kayo. Salamat po sa kaibuturan ng aming puso. Ang galing naman ng inyong sagot. Si Alvin Si Walt Disney. Si Walt Disney, oo. Medyo nga lang, no? Sosi yung kanyang pangalan, Walt Disney. Alvin Almonte from Arayat, Pampanga. Ang sagot niya, Sir, Ma'am, grade 3 lang po natapos ko. Di ko po alam kung ano ang isasagot ko. Pero ito lang po ang masasabi ko sa pakikinig sa inyo ito tuwing Sabado para sa magagandang payo sa nutrisyon. Kahit nandito po ako sa bukid, dala ko po itong radyo ko na debaterya o debattery para lang makapakinig sa inyo. Congratulations. Congratulations, Maraming Prometheus, salamat. Walt Disney at Alvin. Ayun, kahit nasa bukid daw sila, Oo, dala-dala nila yung dala-dala kanilang niyang debattery. transistorized na radio pa siguro. Ito yung mga may mukha ng artista, no? Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilig sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Meron na kayo. Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa Vilma Santos Recto po. Sabi nila, Star